Diyos na nakatalak po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 11, talatang 28 hanggang talatang 30. Jaja, ano na yung rasyon niyan tubig? Ayun, tubig. Okay, Matthew 11, 28 hanggang 30. Ito po ang atin po mababasa. You know? Thank you. Aklat ng Mateo, Kapitulo 11, talatang 28 hanggang talatang 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan, sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatanggap kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Dakilang Diyos, salamat po. Labis-labis ang aming pong pasasalamat sa iyong pong kabutihan sa bawat sa po sa amin, sa grasya na amin pong natamo mula sa iyo. Biyaya ng hininga, biyaya ng buhay, biyaya ng lakas. Salamat, Panginoon. Hindi lamang biyaya, Panginoon, ng pisikal na aspeto ng aming pong mga buhay. Ikaw, Panginoon, ay concerned sa iba pang aspeto ng buhay po namin. Lalo't higit, Panginoon, sa aspeto ng aming pong espiritual na kalalagayan bilang iyong mga nilikha. Salamat po ng maraming sa umaga pong ito na kung saan pinagtipon-tipon po kami at kami po, Panginoon, ay sama-samang sumasampa sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hayaan mo po na sa panahon ng aming pong pangangaral, pakikinig, pagbubulay-bulay ng iyo pong mga salita, gamitin mo po ang iyong abang lingkod. Bilang daluyan ng iyong mga salita, buksan mo po ang puso ng bawat isa po sa amin. Buksan mo po ang aming po mga mata, ang aming mga spiritual eyes, upang sa ganon, maging klaro, maging malinaw, maging hayag sa amin, Panginoon, ang iyo pong dakilang layunin sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Salamat po, at dinagig po namin ang basbas na yun na pong iginawad sa bawat isa. At dinagig po namin ang tagumpay, dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakadakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 At ibigay po natin yung palakpak sa Panginoon. Yung palakpak na ang Diyos at sa namin ibibigyan ng matulihan. Sapagkat palakpak po sa tinanggap ng mga papuri, buhat sa kanyang mga nilikha. Dahil tayo po ay pinakamatas na uri ng nilikha ng Panginoon. Ikaw at ako ang dapat na magbigay ng kalugalan sa Kanya. Amen. Glory to God. Sige po, pwede po umupo. Wala to? Great and gracious invitation. That is our topic. Ang dakila at mabiyayang paanyaya. Amen. Dakila, biyaya. Ano po? So, talagang ako po ay galak na galak sa Panginoon dahil may mga pagkakataon na kami po may mga pananambahan at minsan yung mga ilang anibersaryo na kung saan iniimbitahan po natin ang ating po mga kapitbahay. Ano po? Iniimbitahan natin yung mga prominent na mga tao o mga kaibigan po natin. Pero
ang pangit na balita sa kabila ng ating po mga invitation sa kanila. Ang kanila po mga tugon ay hindi po pagsang-ayon o pagwawalang bahala. Ano po? Pero talagang sabi ko, napapanahon na talaga galaw at kilos ng Panginoon. Ano po? Actually, hindi na po natin iniimbitahan, babalitaan lang, kayo na po ang siyang pinapunta ng Panginoon. Dito po sa loob ng iglesia. Take note pinapunta ng Panginoon. Upang tayo po ay sama-samang manambahan sa Panginoon. Upang kayo ay ihanda na kayo po na mga mananatili na mga maglilingkod sa Panginoon. Sama-sama rin po tayo mananambahan doon sa langit. Amen? So, yun po ang isang napakagandang balita na talagang nararamdaman ko sa galaw at kilos ng Panginoon sa ating pong mga buhay. So, ito pong account na ito, sabi nga po sa Matthew 11:28 hanggang 30 sa English version, Then Jesus said, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and easy to bear, and the burden I give you is light. Yung background po ng talata po na ito, o ng konteksto na ito, makikita po natin sa chapter 11, verse 4 hanggang verse 5. Ito po ang mababasa po natin. Na ang sabi po diyan, sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at inyong nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga naiketong, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Yun po yung nakita kong background. Ako? Meaning to say, bago ang Matthew 11:28, great and gracious invitation, meron pong patunay. Meron pong mga ginawa ang ating pong Panginoong Kristo. Meron pong mga himala. Nakitang-kita ng mga tao. At dahil doon, maraming mga tao ang siyang nagsisilapit sa Panginoon. May patunay, kaya po ang mga tao ay dumadagsak. Kaya po ang mga tao ay kusang nagsisilapit sa paanan at harapan ng ating pong Panginoon. Sinamantala ng Panginoon ang panahon na yan, ang pagkakataon na yan, na yung mga tao na ito na nakakita ng mga himala, nakaranas ng mga himala mula sa ating pong Panginoon, ito po ay humantong sa panawagan ng nakatala sa aklat po ng Mateo chapter 11 verse 28 hanggang 30. So pag-usapan po natin, what are the three great commands in this great invitation? Ano-ano ang mga tatlong mahahalagang utos tungkol dito po sa tinatawag na dakilang paanyaya? Ano ulit topic natin? Great and gracious invitation. Sabi po ng talata 28,
Ang sabi po diyan, then Jesus said, "Come to me." Sino po ang kanyang pinapalapit? Lahat ba ng tao? Kung lahat ng tao ay kanyang pinapalapit, yan po ay isang napakalaking biyaya. Di po ba? O, ibig sabihin, we are all included. Kayo ay kasama sa mga may paanyaya. Na po? You are all included. No? Kaya, hindi nagkataon na nakaupo ka ngayon dyan. Amen? Ibig sabihin, may paanyaya ang Diyos sa iyo. At tingnan po natin, ano po ang kanila po mga kalalagayan? Ang sabi po diyan, "Come to me, magsilapit kayo sa akin." Sino yon? Lahat kayo na mga nababagabag. Lahat kayo na mga nagugulumihanan. Lahat kayo na meron pong kabagabagan. No? Sino pa? Lahat kayo na meron pong mga daladalang mga mabibigat na pasanin. Amen? Amen. Ito po ay isang napakadakilang paanyaya mula sa ating mapagmahal na Panginoon. And actually, matagal na kayong inaanyayahan. Kaya lang, sabi ko nga, marami po ang nakikinig balikat. Bakit? Kasi hindi po natin alam ang tunay na nakapaloob sa dakilang paanyaya na ito ng ating Panginoon. Amen? Kung alam lamang po natin ang nakapaloob dito sa paanyaya na ito ng ating mapagmahal na Panginoon, hindi ka po mag-aatubili o hindi ka magpapabaya. Bagkus, ikaw po ay magkukumahog na ikaw ay tutugon sa dakilang paanyaya na ito ng ating Panginoon. Amen. Glory to God. Come to me, it means draw near and approach Him with faith and trust. Meaning to say, nung sinabi ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin. Kayong lahat ng mga nabibigatan. Kayong lahat ng mayroong mga bagbag na damdamin. Gusto ko kayong bigyan ng kapahingahan. Amen? Pag sinabing, come to me, it means draw near and approach Him with faith and trust. Kaya dakila ang paanyaya ng ating Panginoon. Nung sinabi niya yun, gusto niya pala ikaw na dating malayo sa Kanya. Ikaw na dating hiwalay sa Kanya. Ikaw na dating nabubuhay sa kasalanan. Lapit ka. Amen? Lapit ka sa akin. Kasi, on your own, wala ka magagawa. Sa sarili mo lang, hindi mo kaya magbago. Sa sarili mo lang, hindi mo kaya iligtas sa sarili mo. Kaya, napakadakila ng paanyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Malapit na malapit. Ibig sabihin, pag lumapit tayo sa Panginoon, ang nilalapitan natin, Diyos na banal. Amen? At hindi ka po pwede makalapit sa Diyos na banal kung ikaw po ay mananatili sa kasalanan. Amen?
Yun ang napakahalagang relasyon na gusto ng Panginoon na mabuo sa Kanya at sa iyo. It is our personal na hakbang. Individual na hakbang. Nakita niya ang kalalagayan ng mga tao. Ano ang kalalagayan ng mga tao? Sabi po uli ng talatang 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na mga nahihirapan. Sino po nito yung mga naghihirap? Diba? Very practical. Yung iba sa atin, damdam po yung kalalagayan ninyo. Yung iba, walang trabaho. Walang source of income. Yung iba po sa atin, ang gulo ng buhay. Wasak ang buhay. Sa bahay, sa tahanan, ang gulo ng relasyon ng mag-asawa. May mga anak na mga pasaway. May asawang pasaway. Tama po ba? That is practical. Yung iba po sa atin, gustong bumait, pero di magawa. Tama? Gustong iwasan ang bisyo, hindi maiwasan. Di ba? Napakalaking burden yan. Napakalaking kahirapan yan. Kaya nangyayari, yung iba, kikita ng malaki, pero diretso ng beer house. Tama ba? Yung iba naman po sa atin, sa halip na yung asawa ang hinihimas, yung manok ang hinihimas. Tama po ba? At dahil doon, nakaligtaan ang himasin ng asawa, nagpahimas sa iba. Ano ba? Di po ba? At yung iba naman po ay meron pong mga sakit at may karamdaman. Are you with me? Ang lawak na sinasabi ko rito. Magsilapit kayo sa akin. Kayong lahat. Kayong lahat. Walang isante. Diba? All of you who are worried and heavy laden. Yung mga sa katabi mo, kasama ka pala. Kami pakanyaya. Diba? Kasama ka pala eh. Kaya isang napakagandang mensahe, no, sa bawat sa pusa atin. It means draw near and approach Him with faith and trust. Yung salitang all, sino ito? Who are worried and carry heavy burden. The Pharisees and the religious leaders said, do and try to make people follow Moses and the tradition. Yung mga Pariseo, yung background na pinag-usapan po natin. Sila po, kasama mga religious leaders, sasabi po nila, gumawa ka, and try to make people follow Moses and the tradition. That is their teaching. Gawa. Sundin at gawin ang mga pinag-utos ni Moses. Gawin ang mga tradisyon. No po? Para matuwa sa iyo ang Diyos. Pero, alam niyo po ba, pagdating kay Kristo, meron po siyang sinasabi na ang kailangan lamang po palang gawin,
lumapit tayo ng malapit na malapit sa Panginoon. Amen? At kapag tayo po ay malapit na malapit sa Panginoon na lumalakad kasama ang Diyos, tiyak po na magagawa po natin ang mga mabubuting dapat nating ginagawa. Amen? Yung pala ang sikreto. Kaya napakahalaga ng paglapit sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga ang panawagan na ito ng Diyos sa atin. Tinatawag tayo ng Panginoon upang tulungan ka, upang makalaya ka. Amen? Upang mapagpala ka. Wala palakpakan. Glory to God. So, kasi po, pag lumapit ka kay Lord, ng totohanan paglapit, take note kay Lord, hindi kay drug Lord. Tama? Hindi kay gambling Lord. Oh. Tama? Kasi pag kay gambling Lord ka lalapit, mayayamanin ka ngayon. Bukas makalawa, patay kang bata ka. Pugutan ka ng ulo. Tama po ba? O. Sa Panginoon, wala pong gano'n. Pag ikaw po ay lumapit sa Panginoon, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Kasamang aayusin ng Panginoon ang pamilya mo. Kasamang aayusin ng Diyos ang bulsa mo. Nang siya talaga ay nakita natin lubusan na naglingkod sa Panginoon. Diba? Oh. Ayos lahat eh. Diba? Sino yung gusto ayos lahat? Amen. Diba? Financial, relational, diba? Personal. Kasi minsan tayo mismo hindi natin kaya ayusin ang buhay natin eh. Tama? Oh. Hirap-hirap ayusin ang buhay natin. Kasi nature natin makasalanan. Pag niyaya tayo ng barkada, nagmamadali tayo. Diba? Kahit anong pigil ng asawa natin. Hello? Tari naman tayo! Tungkay na tayo! Anong brand? Hindi brand? Ay, Peranoy. Imperating. Imperanong. Imperanin. Hindi na ako, diba? Imperador. Diba? So, hindi natin kaya. Isa nga, sabi sa akin ng isa eh. Basta bakit mo? Kagabi, lasing kami. Diba mago? Tapos kinabukasan, pag-isip mo, niyayaya na naman ako. Ano na yun? Bugas? Tawag ba yun? Panundot? Sundot? Eh kasi dati, ganun din tayo. Alam niyo po ba, kaya ko ito, dati rin karanasan ko po yan, karanasan ninyo. Pero sa biyaya at grasya ng Panginoong Diyos, no, nung ako'y lumapit ng lubusan sa Panginoon, lubusan niya rin po ako. Hindi na halata. Diba? Hindi na halata ngayon. Pero inabutan niyo ako nung araw, di ba? 1990s yun, ano? So, okay, tuloy ko lang ito. Ang ganda kasi na sinasabi niya, no? Do and try to make people follow Moses and the tradition, but sa ating Panginoon Jesucristo, in Christ, ang mararanasan po natin, rest is found only in a person to come to Him. Amen? Sino yung persona na yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pag meron tayong mayabong na relasyon sa Panginoon, maayos na relasyon sa Panginoon, ang iyong mararanasan personal rest. No? Naniniwala ba kayo na mararanasan ninyo rest in peace? In the very presence of God? Hello? Oh. Mamamahinga ka ng may kapayapaan. Amen?
Yun ang alok ng Panginoon. Doon sa babae at lalaki na punong-puno ng kagulumihanan sa kanila po mga buhay. Tunay na kapayapaan, tunay na kapahingahan, na hindi po natin ito matatagpuan sa relihiyon. Matatagpuan po natin sa pamamagitan ng tamang relasyon sa ating pong napamahal na Panginoon. Glory to God! This invitation is open to those who are exhausted and burdened down. No? Yung paanyaya daw po na ito para kanino? Bukas ito para kanino? Tingnan mo ngayon katabi mo, exhausted na ba? Diba? Yung parang hirap ka na, hindi na kaya talaga. No? Para sa inyo ito. Para sa atin ito. Yung bang ang karanasan mo parang pinagtakluban ng tadhana. Yung wala ka ng pag-asa sa buhay. Pag titignan mo yung pamilya mo, mga anak mo, parang wala mga patutunguhan. Ikaw mismo, wala kang patutunguhan. Ikaw mismo, hari na sablay. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala ang imbitado dito. Tapikin mo nga yung katabi mo, baka hindi naintindihan. Yung mo yung ulo. No? Sino uli ang mga imbitado? Ikaw at ako. Tayong lahat. Pero kami nakapasok na kami. Di ba? Eh ako tumugon na ako sa paanyaya ng Panginoon. Kaya ano nangyari sa buhay ko? Ano nangyari sa mga mananampalataya na tumugon sa paanyaya ng Panginoon? Diba? Ang nangyayari sa mga tumugon, paganda ng paganda, pagwapo ng pagwapo, pabanal ng pabanal. Ano ba gusto nyo? Payaman ng payaman! Hallelujah! That is the reality. Amen? Lalo na kapag kayo na medyo nahihirapan, financially, pinagdaanan din po namin yan. Pinagdaanan, pero nalagpasan mo. Amen? Pagkagandahin ng Diyos, paging buhay natin. Tama? So, people's weariness from burden of sin and its consequences. Ito po yung mga tao. Worry for what? Burden of sin. Yung kasalanan, ang hirap pong iwasan. Yung kasalanan, ang hirap pong talikuran. Yung mga vices, ang hirap pong talikuran yan. At matatalikuran lamang po natin yan kung tayo po ay totoo at tunay na lalapit ng malapit sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin siya. Yun pala, ginagamit lamang pala ang programa ng gobyerno. Amen. Usap na kami ni Brother Manuel kanina. Street evangelism tayo. Market evangelism tayo. One-on-one evangelism tayo. Ano resulta? May resulta? Paano na lang kung mayroong isang tumugon? Amen? Pero itong paraan ng Diyos na ito, gagamitin natin para kayong lahat na po mailapit natin sa Panginoon. Amen?
Hindi po lamang pinansyal ang pag-uusapan natin dito. Kayamanan sa langit. Ang iniuoper ng Diyos sa atin. At yung kayamanan na yung galing sa langit, hindi po ito kayang nakawin. Hindi po ito mawawala. Pag namatay tayo, kasama natin ito doon sa langit. Amen? Kaya nga ganun lang pangyayari. Magsilapit kayo sa akin. Habag ng Diyos sa tao. Kitang-kita niya yung mga tao. Para mga tupa. Na mga may tupak. Tama ba? Maraming mga tao ganun. Para mga tupa na walang pastor. Ang hirap mabuhay sa mundo na walang guide. Walang patnubay. No? Gagawin mo ang gusto mo ayon sa iyong kaalaman. Ayon sa iyong minagaling. Pero kapag ka merong pastor na gumagabay sa iyo, siya ang magpapaalala sa iyo. Siya ang mangangaral sa iyo. Siya ang magkukorek ng iyong buhay. At alam niyo po ba? Meron tayong dakilang pastor. Walang iba, kundi ang ating pong Pastor Jesus Christ. Amen! Meron ka ba? Ang lang kanya sinasabi. Pangalawa, pag lumapit ka sa Kanya, ang sabi ko dyan, take my yoke upon you. Diba? So, ano ibig sabihin ito? Para sinasabi niya, pasanin niyo ang aking pamatok. Amen? So, hindi sinasabi, pasanin ninyo ang inyong mga pamatok. Ang sabi ng Bible, pasanin ninyo ang aking pamatok. Amen? Alam niyo po ba, napakahalaga ng paglapit eh. At pag lumapit tayo, magkaroon tayo ng desire na talagang makipasan, no? Sa pamatok ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pag ikaw ay nakipasan sa pamatok ng Panginoon, parang dalawang baka. Ito yung matandang baka, ito yung batang baka. No? Yun po yung pamatok na ipapapasan sa iyo. Ikaw ang nagsisilbing batang baka. Yung matandang baka, lumilitaw na siya ang ating Panginoon Kristo. Amen? At yung pamatok na yun, ang bigat, nasa Panginoon. Ang dagan, nasa balikat ng ating Panginoon Kristo. Ikaw, makikipasan ka lang. Kaya sabi, magaang ang aking pamatok. Amen. So, dalawa kayo. Maglalakad. Amen. Kaya lang, sa paglalakad, kung saan siya lumakad, lakad ka. Tignan nyo? Diba? Pag ikaw nakipamatok ka, lalakad siya rito diretso, tapos kumakanan ka, mapapaliliig mo. O kaya tumigil ka, mahirapan ka. Kaya, magpati-anod ka na lang. Amen? Kung saan ang lakad ng Panginoon, kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang dapat mong gawin upang sa ganon, ang pamatok na ipapasan sa iyo ng Panginoon, magaang. Magaang. Sobrang gaang. Ibig sabihin, magaang at masarap ang maglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Akala kasi ng iba dyan sa labas, ang hirap maging Kristiyano. Diba? Sabi sa labas. Bakit? Kasi maraming bawal. Tama? Opo! Hindi naman talaga natin huwag gawin ang may pinagbabawal ng ating Panginoon. Kaya, kung ikaw ay magiging masunurin lamang,
magiging magaang ang pagsunod sa Kanya. Magiging magaang ang pagganap ng mga alituntunin na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Pero kapag ikaw ay pasaway pa rin, hello? May sarili ka pa rin agenda na ipinipilit mo pa rin ang gusto mo o yung kalooban mo, mahihirapan kang sumunod. Amen? Mahihirapan kang sumunod. Sinasabi ko sa inyo. Huwag kang makulit. Amen? Di ba marami mga Kristiyano makulit? Maraming tao makulit? No. Mas marunong pa sa Diyos. Eh Lord, saka na, kung naisusuko ito, kailan? Pagpantay na yung ano mo, paa mo. O yung malapit na magpantay yung paa. Kailan? Hindi po. Yung panahon na yun. Hanggat buhay tayo, hanggat malakas po tayo, it is the proper time for you to obey what God has commanded us to do. Amen? So, Jesus' yoke implies guidance, support, partnership. Amen? Yung palang implikasyon nito. Yung bang magigiyahan ka ng Panginoon, may gag-guide ka ng Panginoon, magagabayan ka ng Panginoon Diyos. Hindi lamang gagabayan ka ng Panginoon, susuportahan ka pa ng Panginoon. Amen? Nandiyan na suporta ng ating Panginoon. Ano pa? Partnership with Him. Makikipag-partner ang Diyos sa iyo. Makikipag-partner ka sa Panginoon. Amen? At siya yung pinakamagandang partner. Di ba? Sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Pag siya ang naging partner mo sa business, tiyak na lago ang business. Amen? Pag siya ang naging partner mo sa work mo, itataas ka ng Panginoon. Amen po ba? Pag siya yung partner mo within the family, kayo mag-asawa, partner niya ang Panginoon, igagay kayo ng Panginoon sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Dati away kayo ng away. Tama? Pero ngayon, ano na? Nagmamahalan na. Di po ba? O yung iba kasi mahirap sa halip ng partner natin ang ating mahal sa buhay o asawa natin nakikipag-partner sa ibang asawa. Hello? Ano nga naman mangyayari kapag nakipag-partner ka sa asawa ng iba? Ay di, gulo, away, di ba? Magulong buhay. Are you with me? So, He is with you. Dito sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Sasamahan ka ng Lord. Saan? Hindi lamang kasama ka niya eh. And helping you. For what? To navigate life's challenges. Amen. Ay po, napakalinaw ano. Sasamahan ka rin ng Panginoon, hindi lamang sasamahan, ano pa? Tutulungan ka ng Panginoon, no? Saan? To navigate sa paglalakbay sa mundo po na ito. Sa mga hamon ng buhay, no? Sa mga sagwil ng buhay, sa mga temptation ng buhay, sa mga trials na nararanasan natin. God be with you. No? Amen po ba? Amen. Sabi mo sa pagkabi mo, God be with you. Sabihin mo sa kanya, and also with you. So, partnership, no? Kaya nga, sino ko yung puno-puno ng challenges sa buhay? Sino yung puno-puno ng mga problema? Nag-overwhelm ang problema. Diba? Iba-iba mukha ng problema. Pwede physical, material, relational, no? Social, diba? Patigit sa lahat, spiritual. Pero ang iniin ng problema ng marami mga tao, ano po? Nababasa niyo isip ko, ano ang iniin ng problema ng maraming tao? Pinansyal. Sino ba may mga problema sa pinansyal?
Number one na tinitingnan natin problema, financial. Pero alam niyo ba ang sekreto? Matthew 6:33. Sabi roon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Ang financial, added na lang yan. Ang material, added na lang yan. Dagdag na lang yan. No? Bonus na lang yan. Amen? So, nang inuna ko ang Diyos, di ba? Nang unahin ko ang Panginoon, what happened? Yung blessing, kusang lumalapit sa akin. Sino yung gusto na ganun? Diba? Kasi naniniwala ako, kapag inuuna natin ang Panginoon, uutusan ng Diyos ang mga pagpapala pumunta sa iyo. Hello? Kusang pupunta sa iyo. Bakit? Inutusan ni Lord eh. Pag inutusan ng Diyos yan, hindi po pwedeng hindi sumunod yan. Amen? Amen. Oh. Ano nangyayari sa atin? Hanap ng hanap tayo ng pagpapala. Tama ba? Pero, takbo ng takbo yung pagpapala. Hello? Layo ng layo ang pagpapala. Bakit? Kasi, hindi natin inuuna yung daluyan ng pagpapala. Tama ba? Sino yung daluyan ng pagpapala? Yung Diyos! Hindi ang dole! Tama. Unahin din natin si Lord. Sure yun. Kaya sinasabi ko sure, dahil ako personal experience ko. Nung naging prioridad sa buhay ko ang Diyos, inuna ko ang Diyos, inuna rin ako ng Panginoon. Di ba ba? So, madali lang pala si Pedro. Amen? So, pagkakas natin si Lord. Letter D, purpose and direction. Ayan. Sino po rito yung walang direksyon ng buhay? Hello? Sino dito ang mga walang patutunguhan ng buhay? Yung buhay kay sira-sira, what will be, will be. No? Bahala na bukas. Di ba? Buti buhay pa rin. Di ba? Oh. Sino po rito yung walang purpose sa buhay? No, ganun pala yun eh. Pag meron ka healthy relationship with our God, may direksyon ang buhay mo. May patutunguhan ng buhay mo. At dahil meron direksyon ang buhay mo, pati mga anak mo may direksyon ang buhay. Tama? Ang dami sa atin walang direksyon ang buhay. Kaya pati mga anak natin walang direksyon ang buhay. Hindi ako galit ha. Kapaliwanag lang. Amen? Yung palang, kasi po yung tamang direksyon, yung maayos na buhay, maalwan na buhay, mahalaga po. Ang sarap yata mabuhay na mayroong direksyon. Amen? Layunin. Anong purpose? Someday. Kasi ito po, pag ikaw tatay, ikaw nanay, walang direksyon ang buhay mo, walang purpose ang buhay mo, pati mga anak mo, madadamay. Tama? Walang patutunguhan. At dahil walang patutunguhan, wala tayong mga magandang mga pananaw na gusto natin gawin. Pero kapag ka nasa Diyos ka, pag na kay Lord ka,
nasa Panginoon ka, tutulungan ka niya, ipapaalam sa iyo, no? No? Gagabayan ka niya to direct, no? I-direct ang buhay natin. Ilinyada ang buhay natin. Di ba? Tamang direksyon. Kaya nga sabi ng Bible, may daan na tila matuwid sa paningin ng mga tao. Pero ang dulo nito ay kapahamakan. Amen? Pero sa kay Lord, walang anumang uri ng kapahamakan. Glory to God. Hallelujah. He helps you to stay focused on what is truly important. Amen? Tutulungan ka raw. No? Mag-focus saan? Kung alin ang mahalaga. Kasama talaga, aayusin ka ng Panginoon. I-guide ka niya, aayusin ka niya, magpaayos ka lang. Tatanggalin ang dapat tanggalin, aalisin ang dapat alisin sa pakipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Amen. So, ang sabi niya, for my yoke is easy, it means following Jesus doesn't mean carrying an overload. No? O yung hindi natin kayang pasanin. Amen? So, pangatlo, learn from me. Verse 29, ang sabi ron ng kanyang mga talata, chapter 11, verse 29, take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart. Let me teach you. Learn from me. Learn of me. Tingnan nyo ha. Yung mga binanggit ko, siya po ang guro. Tama. Siya po ang magtuturo. Ang guro natin, walang iba, ang ating Panginoon Jesucristo. Yung guro natin, humble, gentle, in heart. Amen? Siya yung guro, at ang subject, sino? Ang subject ay walang iba, kundi ang buhay niya. Amen? If we have a healthy and proper relationship with Christ, siya ang magtuturo sa atin at ang pag-aaralan natin, buhay niya. Kung anong uri ng buhay niya, yun ang pamantayan natin. Yun ang dapat natin lakaran. Ang layunin ng Panginoon, when you become a Christian, upang unti-unti na maging kawangis natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tinanong katabi mo, kawangis ba ni Christ? Kaninong kawangis? Baka naman kawangis ng demonyo. Diba? No problem. No? Kung pagpasok ninyo, kawangis ninyo ang demonyo. No? Pero unti-unti lang po magpaturo sa Panginoon, tatanggalin ng Diyos ang dapat tanggalin. Amen? Magpapakilala ang Panginoon sa atin. At habang nakikilala natin ang Diyos na banal, lumalapit tayo sa Kanya, kasama po ang ating mga buhay na pinapabanal ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Learn from me, it implies a discipleship relationship. The Bible said in 2 Timothy chapter 2 verse 2, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to a reliable person who can teach others also. Ang mga bagay na natutunan niyo sa akin ay ituro nyo sa mga tao mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Amen? Si Jesus ang ating pong pastor. No? Si Jesus Christ, baka magkamali kayo. No? At kaakibat po nito, tuturuan po tayo ng ating Panginoon. It is an invitation to know Him in biblical perspective and to grow in faith. No? Kaya napaka-gracious ng invitation na ito. Ano raw po? Ito raw po ay paraan ng paaniyaya para makilala natin ang lubusan ng Panginoon
sa pamamagitan po ng Bibliyang kaparaanan at paglago ng ating pong pananampalataya. So, anong tugon? We must come to Christ as our teacher and set ourselves as a students. Amen? Lapit tayo sa Panginoon bilang guro natin. At italaga mo ang sarili mo bilang estudyante. So, Christ erected a great school. Nagtatag ang Panginoon ng matinding eskwelahan. Anong eskwelahan ito? UP. Alam niyo ba eskwelahan ng UP? Hindi pinasa diliman. No? Ibig sabihin, Universidad ng Panginoon. Amen? So, and we are invited to enroll and become His scholars. Amen? You are invited. Sabi mo sa katabi mo, invited ka. Mag-enroll. Saan? Sa Universidad ng Panginoon. Hindi ito ba? Kasi pag nag-enroll ka sa Universidad ng Panginoon, ang subject si Christ. Diba? Ang guro si Christ. Amen? At habang nakikilala natin ang Panginoon, unti-unting nababago ang ating pong mga buhay. Amen po ba? So we must attend daily and learn the instruction He gives us by His Word and His Spirit. Tatlong bagay po yung atin pong pinag-usap. The Bible said, nung nakita ng Panginoon ang mga tao nagugulumihan, mga tao may mga pasanin, may mga tao may mabigat na mga problema, personal, pamilya, no? Relational, everything. Ang sabi po ng kanya po mga salita, magsilapit kayo sa akin. Kayong lahat ng mga nangapapagal at mga nangabibigat ang lupa at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapahingahan ng puso. Alam niyo po ba ang katotohanan nito? Maraming tao mga mayayaman, pero walang kapahingahan ng puso. Maraming mga tao ang makakapal ang kanilang mga puso, pero ang gulo-gulo ng kanilang po mga buhay. Alam niyo po, ang tunay na kapahingahan ay mararanasan po natin for us, for you, for me, to have a healthy and loving relationship with Christ. Amen. Not in any kind of religion. In Christ. A person. And that person is none other than our great shepherd, our Lord Jesus Christ. Concern ang Panginoon sa iyo. Not just only, brothers and sisters, your pocket. Not just only in financial matter. Nung iniimbitahan sila ng Panginoon, concern ang Diyos sa personal na pangangailangan ng tao na inimbitan niya. Pagsilapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga nangangapagal. Pag upo mo ngayon diyan, nang umupo ka ngayon diyan, hindi ko po alam ang concern mo. Hindi ko po alam ang longing mo, ang desire ng puso mo. Hindi ko alam kung anong problema ang kinakaharap mo. Only God knows. Sa Lord, alam niya. Dahil alam niya, siya lamang din po ang makakatulong. Kung ano ang problema meron kang kinakaharap. At may kakayanang tumulong. Ang resources ng Diyos, unlimited. Ang resources ng tao, limited. Kaya kung may access tayo kay Lord, unlimited.
ang pwede niya ibigay sa atin. Kaya nga nung tinanong ko si Bartimeo, Bartimeo, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? What do you want me to do for you? Ano sabi ni Bartimeo? Lord, I want to see. Gusto ko pong makakita. At that very moment, tinugon ng Diyos ang kahilingan ni Bartimeo. Hindi po natin kayang sukatin o tuntukan ang po pwede magawa ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kung ikaw lamang po ay lalapit ng totohanan sa Panginoon, paparamdam niya ang yakap niya sa iyo. Ano man ang burden mo, ano man yung pinatatakutan mo, isa lang ang paanyaya ng Panginoon. Come to me. For you to have a healthy relationship with Him. When you have a healthy relationship with Him, yun na po ang simula ng pagbabago ng buhay. Pwede po ba tayo tumayo lahat? Patuloy po natin damhin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Nang makita ng Panginoong Jesucristo ang maraming tao, in the book of Matthew chapter 9, verse 35, bago ang 11, Christ had compassion on them. Nahabag ang Panginoon sa kanila. Naawa ang Panginoon sa kanila. Kaya ang sabi po ng Panginoon, pray to the Lord of the harvest to send out workers. Nakita ng Panginoon ang mga tao para mga tupa na walang katutunguhan. Walang direksyon ang buhay. Walang purpose ang kanilang mga buhay. Kaya hindi po nagkataon nakatayo ka ngayon sa harapan ng Panginoon. Hindi nagkataon na narito ka ngayon. Because the Lord our God is a God of purpose. And the very purpose of our God is for you to direct, to guide. Gabayan ka ng Panginoon. Patubayan ka ng Panginoon. Maging partner ka ng Panginoon. Magsilapit kayo sa akin. Kayong lahat ng mga nangapapagal, mga nangahihirapan, at bibigyan ko kayo ng kapahinga. Kapahingahan sa presensya ng ating Panginoon. Kapahingahan ng isip. Kaalwanan ng isip. Kaayusan ng ating pag-iisip. Isang biyaya. Isang paanyaya mula sa ating Panginoon. Yung walang pag-asa, magkakaroon ng pag-asa. Yung walang direksyon ng buhay, magkakaroon ng direksyon ng kanyang buhay. Come on, church, patuloy ko na rin damuhin ang presensya ng Panginoon. Pagkita natin siya. Yes, Lord. Taas po natin ang mga kamay habang tayo may maawit sa presensya ng Panginoon.
ng kapayapaan. O pababayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, kapag kailan pa man aming kapayapaan. Aking panghahawakan, pangako mo ang aming buong sanlibutan. Pangako mo itapat, magpakailanman ako ay iiwan. O pababayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Aking panghahawakan, pangako mo ang aming buong sanlibutan. Pangako mo tapat, magpakailanman ako ay iiwan. O pababayaan man, pangako mo'y aking Sa bawat pangako mo, Panginoon, ito po ay hindi po mapapasubalian. Kapag ka ikaw ay nangako, tiyak na ito po ay iyo pong gagawin. Tiyak, Panginoon, na ito po ay iyo pong sinasakatuparan. Katulad po, Panginoon, ang iyo pong panawagan sa iyong mga anak. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, talatang 28, magsilapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga nakapapagalo at mga nabibigat ang lukha. Panginoon, yan po ay dakilang paanyaya mula sa iyo. Narito po ang iyong mga anak. Alam mo po ang mga kabigatan ng kanilang mga damdamin. Alam mo po ang mga burden na kanila pong pinakaharap. Alam mo po ang mga suliranin na kanila pong mga pinasusuungan. Wala pong bagay na hindi ko po alam. Dahil ikaw po na aming pinaglilingkuran ay omnipotent God and omniscient God, all-knowing God. Dakilang Diyos, habang nakatayo ang iyong mga anak na ito sa iyong harapan at nakataas ang kanila po mga kamay, tunghayan mo po sila. Pakinggan mo po ang kanila pong mga hinaing ng kanilang mga puso. Meron man po sa amin, Panginoon, ang nahihirapan sa pinansyal. Ikaw po, Lord, ang provider namin. And you can provide, O God, everything, anything na mga pangangailangan po namin.
Meron man po dito, Panginoon, ang nahihirapan sa personal na buhay niya. Maaaring siya mismo, yung sarili niya, hirap na hirap siyang supilin. Hirap na hirap siyang ayusin. Panginoon, kilala mo po siya. At ikaw lamang ang may kakayanan at may kapangyarihan to change his life or her life, because nothing is impossible with you. Kaya mo po kami baguhin, kaya mo po tanggalin anuman po mga wickedness na sumpungan mo sa amin kung ipapatanggal po namin ito sa iyo. Kaya abutin mo po siya, Panginoon. Meron pong may sakit at karamdaman, ikaw po ang aming pong dakilang manggagamot. Ikaw po magpagaling, magbigay sa amin ng kalusugan, upang ang buhay na ito na pahiram mo sa amin ay magamit po namin sa paglilingkod sa iyo. Meron po rito, may problema sa relationship, sa tahanan. Magulo ang buhay, magulo ang tahanan. Lord, I pray para sa kanya. I-restore mo po ang tahanan na yan. Ayusin mo po ang relasyon ng kanila pong sambahayan. Ikaw po ay makabag sa kanila. Meron po sa amin may problema sa kanyang kapwa-tao. Nagkaroon ng hindi magandang relasyon. Kung kanino man, I pray, Lord, tulungan mo po siya na maging mapagpakumbaba. At maaayos ang dapat maiayos. Meron po sa amin, Panginoon, yung karakter, ang ugali niya. Alam niya na hindi ko ito maganda, pero nagpapatuloy. Aming panalangin, tulungan mo po siya. Dahil walang bagay na imposible sa iyo. Bagay still, Panginoon, everything. Because ikaw po na aming Diyos ay concerned in every aspects of our life. Our spiritual life, financial life, relational life, social life, everything. Kaya naman, Panginoon, tinatas ko po ng panalangin ng iyong mga anak mo. Hallelujah. Patuloy po tayo umawit sa Panginoon. Habang umawit po tayo, pinitatas po natin mga kamay sa Kanya. Yes.
Tinatawag ko si Pastor Marina para sa closing prayer. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, ang pakabuti mo sa bawat isa sa amin, Lord. At tapat ka sa iyong mga pangako sa buhay ng bawat isa na narito, Lord. Patuloy po lang sa iyong pinagsasalamat, Lord. Ang lahat, Panginoon, na aming pong napakinggan ngayon, Panginoon. Ikaw daw, Panginoon, ang siya maghari sa buhay ng bawat isa na narito, Lord. Tulungan mo, Panginoon, na makasunod ayon sa iyong kalooban. Gaya nga po, Panginoon, ang iyong paanyaya, Panginoon, sa bawat isa na narito, O God. Ang lahat ng nangapapagal at nangabibigat ang lupa, Panginoon, magsiparito sa iyo at papagpapahingahin mo, O God. Hindi lamang financially, hindi lamang, Panginoon, spiritually, maging, Panginoon, ang aming mga kaluluwa, ang aming mga buhay, ay magiging panatag dahil sa iyo, Lord. Tapat ka sa mga pangako mo sa buhay ng bawat isa, kaya naman, Lord, tulungan mo ang bawat isa na narito, Panginoon, natugunan, Panginoon, ang iyong mga paanyaya, Lord. Kapagkat wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay, O God. Kaya patuloy mo po kaming samahan. Patuloy mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Gaya nga po na sinasabi mo, kumakatok ka sa oras na to sa kanilang mga puso, Panginoon. Kaya ang nais mo nga po, Panginoon, tugunan nila, Panginoon, ang iyong paanyaya upang magkaroon sila ng buhay na kasiyasiya, buhay na ganap, Panginoon, na ipinangako mo sa lahat ng mga umiibig sa iyo, O God. Kaya salamat, Panginoon, sa mga katuruan na ipinagkulog mo sa iyong likod at sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon. Patuloy na ikaw ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, na aming pong isuko ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, kabagabag, Panginoon, ang walang relasyon sa iyo, Panginoon. Kawawa ang tao, Panginoon, na walang relasyon sa iyo, Lord. Kaya salamat sa oras na to, Panginoon, sa makikinig ng banal na salita mo, Panginoon, na aming napakinggan, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon, ng pananampalataya na nagmumula sa iyo at tumugon ayon sa iyong kalooban, Panginoon, upang maranasan, Panginoon, ang kapahingahan, ang buhay na kasiyasiya at buhay na ganap, upang maranasan, Panginoon, ang kapayapaan na ipinagkakaloob mo, Panginoon, sa lahat ng nagnanasa na sumuko sa iyo, Panginoon, at hanapin ka, Panginoon. Salamat sa oras na to, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat isa sa aming paglabas sa lugar na to, ang bawat isa na narito, Panginoon. Sa paglabas sa lugar na to, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, ito po ay makikipagrelasyon sa iyo, Panginoon, at tutugon sa bawat paanyaya mo, dahil tunay nga po, benefits po to ng aming mga buhay. Hindi lamang po, Panginoon, ang aming mga sarili, higit sa lahat ang aming mga pamilya, Panginoon. Napakasarap, Panginoon, na kasama ka, Panginoon, sa aming paglalakbay sa mundong ito. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila sa makapangyarihang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Taas po natin ating mga kamay. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso
ang masaganang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumainyo nawa pagpapala mula sa Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bawat isa sa inyo. Gabayan nawa kayong lahat ng Panginoon at lingapin. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, God bless us all. To God all be the glory. Amen.